kabilang kapangyarihan niya sa taong bayan. Nararapat na ito'y bawiin. At dahil dyan, pakinggan natin ang boses ng kababaihan. At dahil inuunat lang ni Kaya Eric ang kanyang boses, hihiram muna ako ng 10 minuto, papalitan muna ako ni Ma'am Karen, boses ng kababaihan, boses ng mga nanay, upang ang iba pang grupo at organisasyon lumapit na kay Kaya Eric at bibigyan kayo ng pagkakataon na magsalita. Ma'am Karen, boses ng nanay at kababayang Pilipino. Muli, palakpakan natin ang boses ng isang nanay at kababayang Pilipino. Maraming salamat mga kababayan ko dahil kaisa namin kayo para ipaglaban ang ating mga karapatan dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansa natin. Hindi naman laging korupsyon na lang ang ating pag-uusapan dito. Katulad ng sinabi ng kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. Nag-pull out ang mga INC dahil nagsabi na ng katotohanan ang kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. Makikiusap kami sa iyo, Mr. President, na konsensya na ang kapatid mo. May bumaba na kahapon, may bumaba ng isang araw. Pinabababa ka ng taong bayan. Huwag natin magpaligoy-ligoy ng mga sinasabi natin dahil hindi na malilinlang ang mamamayang Pilipino. Kaya ang sigaw ng isang bayan ng Pilipino, ang tao, ang bayan ay hindi paaapi. Ang tao, ang bayan ay hindi palilinlang. Hanggang kailan natin ipakukulong? 3 taon na akong nagrarally. Kahit isa ngayon, walang nakukulong. Huwag natin lukuhin ang sarili natin. Mr. President, ikaw lang ang kasagutan nito para ang lahat ng mga tao na nagpapababa sa iyo at nagmumura sa iyo. Patunayan natin na hindi ka adik. Patunayan natin sinasabi ni Senator Amy na kapatid mo na mismo. Sinasampa ng kapatid mo ang pamilya ninyo pero wala kaming pakialam sa personal na pamilya ninyo. Ang karapatan namin, ang korupsyon, mali-mali ang pera. Ang nakikita namin, hindi naman siguro AI ang sinasabi ni Sandy ko. Sino-sino pa ang nakokonsensya? Sino pa ang nagpakamatay? Sino pa ang iintay mo, Mr. President? Pinapakita na ng kalikasan, pinapakita na ng Panginoong Diyos na hindi lang sambayan ng Pilipino na nagpapari sa iyo, pati kalikasan. Nagsasalita ka wala ka sa isip mo sa pagsasalita mo. Ang magbenta ka ng 20 pesos na bigas na matagal na natin pinag-uusapan ito. Ipapakulong mo ang mga korupsyon. Napakadali mong dinala sa Hague ang dating Pangulo ng Pilipinas. Napakadali mong ipahuli si Pastor Kibuloy. Napakadali mong kasuhan ng sedisyon ang mga vlogger na naglalabas ng kanilang mga hinahing. Kaya Pangulong Marcos, isa ako sa taxpayer, isa ako sa sumisigaw dito sa karsada. Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ganito ang ating mga kasamahan? Naaawa ako sa mga kapulisan, naaawa ako sa mga kabataan. Maraming namamatay, marami na ang nagmumura sa iyo. Ayoko na may nagmumura sa isang Pangulo, pero hindi mo sila masisisi. Ang tanar, sinasabi galing sa flood control. Ngayon, natakpan ng BICAM, natakpan ang lahat ng flood control. Pero hindi mo malilinlang ang sambayanang Pilipino. Kaya nananawagan kami sa inyo. Kayo mga nakaupo dyan sa gobyerno, makonsensya na kayo. Maawa kayo sa anak ninyo at sa apo ninyo. Sa mga nangyayari ngayon, kayo, mag-usap kayo kung ano ang karapatan ng isang sambayanang Pilipino. Kayo mga nilaklap ng mga tao, magkaroon kayo ng utang na loob. Yung pangako ninyo, ibigay ninyo. Pero yung pangako ng bigas, hanggang ngayon, napapako. Eric. Maraming pong salamat dahil marami pa pong gusto maglabas ng kanya-kanyang hinahing. Salamat po. Mga kababayan, pakinggan din po natin mamaya ang boses ng kababayan Muslim mula po sa Mindanao at sa paligid ng Manila. And of course, ang mga tagapagtanggol ng kalikasan. Thank you, Ma'am Syra. Thank you, Ma'am Karen. Si Syra, pinapanawagan din to represent the voice of the Muslim Women for Peace. At ngayon, pakinggan natin ang mga riders group na gusto makipagkaisa sa pagtitipon dito sa EDSA Shrine ng EDSA Junction upang ipanawagan ang tuloy-tuloy na pagtindig ng mamamayan upang pababain na ang inutil at nabubulok na gobyerno ni Marcos Jr. sa mapayapang pamamaraan. Tingnan natin ng boses dito ang mula sa riders group. Wala naman pakilala, and then susunod mula naman sa political bloggers and commentators group. Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon sa tanang mga taga-Cebu, mga Bisaya. Ako ni ay si Moises Garcia di Parini. Galing bago ako ng Cebu. Pangatlong araw ko na ngayon dito. Pasensya na at hindi ako marunong masyadong mag-Tagalog. Kaya halo-haloin ko na lang, di ba? Alam niyo, pumunta talaga ako dito para suportahan yung mga kababayan natin na nananawagan sa administrasyon na bumaba na ngayon din, no? Alam natin kung gaano kahirap ang dinadanas natin sa administrasyong ito. Lalo na kami sa Cebu. Dinaanan kami ng lindol, kakabagyo. Marami tayong mga kababayan Cebuano ang namamatay dahil sa korupsyon na yan. Hindi dahil sa baha, kundi dahil
silang nag-iimbestiga, wala pa rin na kukulong hanggang ngayon. So sana po, ngayon, pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Pilipino. Pakinggan nila ang mga hinaing ng mga Cebuano, lalo na yung mga napiktuhan ng bagyo sa Kalindor. Alam niyo, masakit sa damdamin ang nararamdaman natin sa hirapan ngayon. Dati, ang akala natin ay guni-guni lang ang sinasabi nila na adik ng presidente. Pero kagabi lang, narinig natin galing mismo sa kanyang kapatid na isang senador, si Senador Jaime Marcos. Siya na mismo ang nagsabi na adik ang kapatid niya. Ipagpatuloy pa rin ba natin at tiwala natin sa isang adik na presidente? Kaya please, nananawagan kami. Ako, kahit ako lang siguro yata si Buano dito, meron ba? Nagkanda ito? So, manawagan ka sa ato ang Armed Forces of the Philippines o sa PNP. Kailang Panginoon, pakinggan nila ang ating panawagan na bumaba na ang Presidente. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Alang sa mga tingog sa Bisaya, Marcos, resign! Marcos, resign! Ang sabi nila, pag mag-resign na si Marcos, kasi daw, mga DDS tayo. Alam ko, ako, ang aminin ko, isa akong DDS, no? Ako ang founder ng Duterte Riders Team nationwide. Buong Pilipinas ang grupo na tinayo ko. Pero, wala na politika dito. Hindi tayo, wala tayong pinipili politika. Kahit mag-stop election tayo, bumaba lang ang presidente. Kaya ngayon pa lang, hintayin natin hanggang sa November 20. Kasano, pakinggan ang presidente ang panawagan natin. Naog! Bebe Marcos! Naog na! Tawag na! Karoon na! Nakasalamat kung may apo na pangbalan. Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga Pilipino, pakinggan ninyo ang boses ng sambayanang Pilipino. Kami araw-araw na nandito upang manawagan na bumaba na sa pwesto ang walang utak na Pangulo dahil nalulong sa droga at drug addict. Sabi nila, merong ilan lang naman na ayaw daw sila kay Bibi Sara kung mawala at bumaba si Bongbong Marcos. Kung ayaw ninyo kay Bibi Sara, di, what? Kasi kami po ay sumang-ayon sa konstitusyon. Sa ginawa ng taong bayan na yun ang susundin. Kung ayaw ninyong sumunod sa konstitusyon, mga barbarian kayo. Huwag na kayong kumain sa pira ng gobyerno. Kasi ang konstitusyon talaga ang masusunod. At sino ang isusunod ng presidente ng bansa sa ngalan ng konstitusyon? Duterte! 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 Yan! Si Duterte ayon sa nalatan sa ating konstitusyon. Walang ibang makaharap dyan kasi sabi ng militar, ang forces at police, kami po ay sumang-ayon at sunod sa konstitusyon. Ibig sabihin, hindi nila harangan ang pag-upo ni Bibi Sara bilang susunod na presidente panalit sa alis na bagat na Pangulo. Tama ba? O ngayon, ako po ay manawagan sa ating mga kaparian. Kayo po ay sinusunod namin ayon sa inyong moral na pagtuturo sa amin. Sabi ninyo, bawal ang gamot, bawal ang droga, dahil makakasira sa inyong katawan, sa utak at sa pamilya. Sabi ninyo, pinangaralan ninyo kami na ayaw magkurakot dahil kasalanan ng Panginoon. Thou shall not steal. Nasa 10 utos yan ng ating, ano yung tawag natin, God's commandment, di ba? So ngayon, ang presidente ay nagnakaw. Ibig sabihin, nagkasala siya sa ating Panginoon. Ayun, kung nagkasala ang presidente dahil tinakaw niya ang pira ng taong bayan, sisigaw na kayo. Nabibihin, resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yun ang pangaral niyo sa amin na ang kawatan magnanakaw ay isang thou shall not steal, ay isang subat. Anong subat sa Tagalog? Ha? Paglabag sa utos ng Panginoon. Dili paglubag, lubag, labag. Oh. So ngayon, let us not bend the law of the
signatures that has been sent to us by God, that thou shalt not steal is a crime against God. So we hope ang ating kaparihan ng CBCP manawagan na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At tingnan nyo, si Jaime Marcos, kapatid, si Bongbong Marcos ay nahihiya na at sinabi, Bongbong, bumaba ka na. Saan ating bumaba ka na. Kasi pinaya ko na ang angkan natin. At tatay natin magnanakaw. Tayo ba ay maging magnanakaw? Wala na ang mga kinabukasan ng ating pamilya Bongbong. Ang mga apo natin, ang mga anak natin ay nahihiya na ang kanilang 11 banda darating. Maawa ka Bongbong. May darating daw. Bumaba lang tayo. Dahil ikaw ay adik, ang pamilya mo ay adik. You are consuming 29 grams a day per person, per family. Isa si Sasino, si Simon, si Wilson. Hindi ka, at 29 grams of something of cocaine a day. Dahil sira na naman ang pamilya mo. Sabi ni Jaime, mababa ka na. Dahil nahiya na kami. Sabi naman ni Jaime, Romualdez, pinaya mo ang pamilya mo, Romualdez. Magnanakaw! Ikaw ang magnanakaw, nanasnakaw, hindi kayo kay Bongbong Marcos! Sabi yan eh, sabi nga ni Sandy, sabi nila, ni Sandy ko, bilyong pera sa kalita, binigay ko kay Martin at binigay na kay Bongbong Marcos. So ngayon, marami na tayong bisito. At saka, Marcos, hindi ka na makapaglit sa bansang Pilipinas dahil mga ka. Hindi na namin alam, kami mga Pilipino, kung saan mo kami dadalhin. Dadalhin mo kami sa magtulugan. Dadalhin mo kami sa pagkakataw. Ay niyo! Buwang ka na! Buwang ka na! Baliw ka na! Huwag mo kami idamay sa pagkabali mo. At ito ang ating presidente at aliw and able to lead us to where we want. Him sana din magandang sana magandang bukasan hindi na niya na magawa. Dahil sana siyang adik, sana siyang paliw. Wala na siyang utak. Dapat na siyang bumaba. Because nakasaad yan sa konstitusyon na ang presidente na wala na sa tinuan. Paliw na adik, yan ay bumaba na. Dahil you are a national security threat. You are a national security threat. Matagal ko na lang sinasabi. Di ba mga vlogger? Last year pa, nung kinasan natin ang Marcos Alistan doon sa anong hotel yun? Abertin Hotel. Abertin, August yun, last year. Sabi ko, si Bongbong, pag sinabi niya ngayon, oo, bukas, sasabihin niya, hindi. Kaya pala, nung sinabi niya, hindi namin arestuhin at idala sa ICC si Digong, si Duterte. Pero pagkasunod, arestuhin, may warrant of arrest na kami. Bangak siya. Yun, ang concrete example of a person was to stay with fine. Bangak! Kaya nga, ayaw na namin sa'yo. Dahil dinalabo ka na muna kami sa impirno. Ayaw namin sumama sa'yo. Ikaw na, suruhin mo yung pagkabangat mo. Huwag mong itamay. Ang ating, sana na. Hindi na ka namin tawagin na ayayatin kita ading. Palayasin kita ading. Uli ka ngayon na. Para ka uli. Baway! Baway! Ilocos, atanggalin mo na natin para ulungoy mo. So, ito ang challenge ko sa pamilyang Marcos, pamilyang Romualdez, pamilyang Aranita. Palayasin na ninyo. Ibubong Marcos, anak ninyo. Dahil kakaya siya sa pamilya nyo. Kaya kayo sa Pilipino. Pamilyang Marcos, pamilyang Romualdez, pamilyang Aranita. Kaya kayo sa mga Pilipino. At kung bumaba si Bongbong Marcos dahil sa kabanagan, kanilang kapanglakawan, ilang ipalit natin! Nelly Perez, big up sa Nelly Perez. Shout out. Duterte! 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 Sapagkat siya po ang constitutionally mandated successor of NDIS, the President resign or die. Gusto ba niyo mamatay? Yung sinaman, mamataba, ang isip. Dahil ngayon, Bongbong, doble na daw ang 29 grams na DSM. So sana po, hindi na siya mag-isip bukas, at libre na ang Pilipinas. Malaya na ang Pilipinas! Maraming salamat, Former Undersecretary Ben Ranque. Mga kababayan, iparinig natin sa buong mundo at sa buong Pilipinas ang panawagan Marcos resign, alistuhin, ikulong. Marcos resign, alistuhin, ikulong. Wait. One, ang sigaw natin, Marcos resign, alistuhin, ikulong. 1, 2, 3, Marcos resign, alistuhin, ikulong. Marcos resign! Alistuhin! Ikulong! Marcos resign! Alistuhin! Ikulong! Marcos resign! Alistuhin!
ikulong sa mga mamang pulis, pahiram ng inyong pusas. Kami na po ang magpupusas kay Marcos. Pwede ba? Mamang pulis, kami na ang magpusas kay Marcos para hindi naman kayo mahiya. Kami na ang aresto kay Marcos. Pwede ba? Ulit. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong. Sabay. Marcos resign para sa Celda 13. Hanggang 13 Celda ni Marcos, ha? Maganda na rin yun. Marcos resign sa Celda 13 ka. Okay, Rifico. Marcos resign sa Celda 13 ka. 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 Sabagin muna natin bago ang isang abogado na tagapagtanggol ng boses ng mamamayan, boses muna ng mga political bloggers and commentators. Pakinggan natin ang reaksyon nila sa bombshell expose ni Manang Amy Marcos at ang expose ni Sandico na hindi lang pala magnanakaw, adiktos pa. Salamat ka, Eric. Mga kabayan, papayag ba tayo na ang presidente ay isang drug addict? Hindi! Sa pamilya nyo, papayag ba kayo na may drug addict? Hindi! Ano ang dapat ginagawa sa mga addict? Ikulong! Itukang! Di pa pwede tukang? Doon pa namin tatay Digong, kung hindi siya natuluyan. Alam nyo mga kababayan, ngayong nagsalita na. Ito si Senator Amy Marcos. Nananawagan ho ako sa ating AFP kung ano ang inyong magiging hakbang. Hindi ho tayo pwedeng pamunuan ng isang adiktos, pinidiktos na presidente. Sabi nga po, walang karapatang mamuno ang isang adik. Mahirap po dahil ang pag-iisip dyan ay hindi ho natin kontrolado. Maaari ho mas mapahamak ang bansa natin. Mapahamak ang mga Pilipino dahil sa kanyang maling-maling desisyon. Grabe ho yan, 4 na beses, isang araw tumitira ng mubing. 4 na beses, hinahati-hati pa. Wow, grabe, big time ang lupi. Ang sarap. Kapag yung mga kababayang Pilipino, hirap na hirap magbayad ng buwis. Ang mga kababayang Pilipino, binabaha kayo ng papati-pati lang. May flavor pa, green sa umaga, orange sa tanghali, at kainigro sa hapon, at sa gabi ang swate dahil tuloy-tuloy ang party. Flavored cocaine daw, sabi ni Manang Amy. Grabe mga kababayan, hindi lang yung may nakalimutan. Na Eric may marijuana pa. Ganon katindi mga kababayan. Kaya ako sa lahat na nakakapanood ng video natin ngayon, alam nyo na meron tayong isang drug addict na presidente. Halina ko kayo dito sa SSRI. Isang taon na ho kami rito sa totoo lang. Isang taon na kaming nananawagan sa inyo. At ngayon ay buuna ang mga pruweba natin. Nagsalita na ang ating mahal na senadora. Ano pang hinihintay nyo mga kababayan? Si Billy Max, Derek! Hindi ka na kailangan ng sambayan ng Pilipino. Hindi kami papayag. Isunod mo si Billy Max, ayun nakasombrero. Ayun, kausap ni Mama, no? Hindi kami papayag na masira Ayun, nakasombrero. ang kinabukasan ng mga kabataan. Yan, ibababa. Yan. Sa mga class ng Pangulong Duterte, paborito nyo pala ang droga. Napakahirap po yan mga kababayan. Magaling niya magsalita. Hindi mga kababayan ko, inaabili namin sa inyo na tayo pa rin ang magdidesisyon. Lumabas kayo. Ulitin ko, isang taon na kami rito. Naghihintay kami sa inyo. Palayasin natin, pag-resignin natin ang ating na presidente. May nagbigay sa akin. So, ito lang muna, pinaysan natin yung boses natin. Mamaya, maraming salamat po sa inyo. Uli, babalik ko, may paulo kay Eric. Pagkasalamat mo. Maraming salamat sa ating political blogger commentator sa kanyang mga pananaw. Ang grupo ng UPI ay nandiyan na rin po ang pag-join dito. At ganoon din ang grupo ng Marcos Alis Now at Marcos Resign. Marami na po tayo, pati ang bangon sa bayanan. Bago po si Brother Belima, tawagin muna natin ang boses ng abogado, tagapagtanggol para sa bayan. Ano po ang legal na bakayan kung bakit makatarungan at dapat mag-resign si Marcos. At ito ay hindi maling at hindi napaglaban sa batas ng panawagan. Tawagin natin si Atty. Galing. Hindi po niya pariente sa galing. Magandang po sa inyong lahat. Papasalamat po ako at nabigyan ako ng pagkakataon ang mga pagsalita nito. Bago po ang lahat, Walang kwan dyan, side ay po lumalang sa inyo na kasama po ang ating mga kababayan na mag-atusol ng Muntinlupa. Palakpakan po natin. Ay, kami nakita. Muntinlupa. Kami po sa Muntinlupa ay nagtiwala na ang laban ito ay laban ng isang tama at mali. Laban ng isang palinis at pagkiling. Marami po ang nagsasabi Yes!
Senator Amy Marcos ay tinitingnan ko kamalan isang hydrogen pump. Talaga po, sobrang pasabog. Pero tingnan po natin sa nila. Meron po sa resipan doon declaration against secret. Dahil Senator Amy Marcos ay nakakadagdag na bakit Imong Marcos, meron siyang stress, pangalagaan, ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang nakakatanda kapatid, yung sinabi niya, ang kanyang kapatid ay inom sa droga at tawag po natin po sa Nilibano ay declaration against interest. At dyan ay maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Kapagkat dyan po ang sinasabi ko. Dito po, sa pangyayaring ito, tayo mga kaibigan ay nakikita. Natanaw na natin ang tagumpay at tayo ay hindi dapat tumigil. Alam niyo po ba, ngayon lang ay nakarating sa akin ang isang mensahe na ang Speaker of the House ay nag-resign na. Kaya po, ang pasto ay panunod na. Talagang magtatalo na ang mga nakasakay dito. So, mga kababayan, ang ating pinaglalaban na matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigil habang hindi natin nalulubos ang ating tagumpay para sa tunay na magbabago ang kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan ko, sa pagkilakaw nila sa flood control, hindi lamang kinabukasan ng ating mga anak ang kanilang inakas. Nakaw na nila sa atin ang ating dangal na makapabuhay ng isang pangkaraniwang tao. Narito po ang ating mga kababayan sa lungsod ng Muntinlupa at karamihan sa kanila ay nabibilang sa malalim ang tagalusod ng Muntinlupa na hanggang ngayon tamang pagtingin ng ating pamahalaan. So mga kababayan po, akin po isinasamo sa inyo ang panahong ito kailanman ay hindi na natin dapat palampasin. Sabagat ang panahong ito ay panahon na ng tunay na pagbabago para sa ating mga mahirap na mamamayang Pilipino. Ganon din po sa ating mga kasamahan pulis. Narito, nagpapasalamat kami sa inyo at kami ay inyong binabantayan, pinuprotektahan. Sa Malacanang, nakita ko po sa Facebook, napapaikutan na ng barikada. Alam niyo po ba, nakita ko na yan. Napanahon ko na yan yung ang Malacanang ay punong-puno ng barikada. Alam niyo bakit? Sapagkat kaya punong-puno ng barikada yan para hindi makatakas yung nasa loob. So mga kababayan po, ako po ay hindi na magpapakapa ng aking sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay sasabihin. Ito po, 3 beses. Papangunahan ko kayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po para sa tunay na pagbabago ang kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Garin. Atty. Garin po yun ha. Hindi po siya pariente ni Janet Garin. Ito po ang matino na Garin. Mga kababayan, ano po ang gagawin natin pag hindi mag-resign si Marcos? Sabay-sabay, Brother Oliver. Kung sa mag-resign, ay sagot ng taong bayan, Alistuin, Tikulong, 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 Alistuin, Tikulong. Yan po ang nararapat ng patutunguhan ni Marcos. Kaya hindi tayo nabubutos kasaysayan dahil pinapatakas natin ang mga magnanakaw, ang mga kurakot, at ang mga akusado. Kailangan po may mananagot at kailangan po mayroong pagkukulong. Rain or shine po tayo. I-prepare ang pandamon sa mga kanila ang nakapiktuan ng report ng inyong vlog. Mukhang papatan ito. We will not back on, but we will not move out of this. Hindi tayo alis. Tuloy-tuloy na ito. Marcos resign. Aristuhin. Tikulong. Marcos resign. Aristuhin. Tikulong. Marcos resign. Aristuhin. Tikulong. Marcos resign. Aristuhin. Tikulong. Ayun. Pakinggan natin ang boses ni Brother Philip Baby. Natawagan nila. Saan ka na, brother? Sa mga kababayan ko, alam ko na mag-iisang taon na tayong magkasama sa lisim na lugar. Pero nakikita ko sa mga mukha nyo, wala pa rin kapasuran dahil mahal natin ang Pilipinas. Nakikita ko mga vlogger, wala kapaguran, umitim na tulad ko. Ano na sa amin, galing kami sa Mindanao. Mga hiker, galing sa Davao. Ako ang Pilipinas. Namulan man ako ng boses
Pero gusto kong ipakita sa inyo na andito ako hanggang si Marcos ay hindi bababa sa pwesto. Yo! Marcos!